spare tires. S. Self. No maneha si kere durmi, kansaw, tanbuyong o tomaw. Principia ara, blow bagets. Pirmi check ko nal brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, e-self. Tiene presente, responsibilidad di aton el seguridad na camino. Este aviso talyaba con ustedes el 1116 DXAS Radio Comunidad. Bago, walang kurang sa bagong mga hamon. Tuloy-tuloy lang, walang atrasan. Kahit anong oras, handang maglingkod. Express, handang sa metas, serbisyong makabago. Express, abot kamay, lagi nandito. Express, handang sa metas, serbisyong makabago. Express, walang mabay, ang SSS kagapay. Eleven 16 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kakapay. Kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC de ustedes Radio Comunidad. Ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116 de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, saktong 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Isang mapagpalang araw sa lahat po naman nakikinig sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Kayo po ay narito, nakikinig dahil oras na ng Social Security System. Panibagong pagkakataon para tayo po ay mag-usap-usap at magbibigay ng iba't ibang impormasyon ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Tandaan nyo, every afternoon from 1:30 to 2:30, ahensya de Konsensya. Ako po si Barkadang Naprabanal, sa servidor, sa Barkada. Ako po ang makakasama nyo dito sa ating weekly program, Ahensya de Konsensya. Sa lahat po ng nakikinig sa atin sa AM band, okay? Kayo po inanyayahan namin na panoorin din po kami sa ating Facebook Live. At sa mga nakikinig at nanonood sa Facebook Live at nakita na meron tayong mga queue, di ba? Siyempre, lahat ng mga pinag-uusapan natin dito ay naifa-flash natin, so you get the idea of what we're talking about here, no? So unang-una sa lahat,
Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig sa atin, lahat ng nanonood, sa lahat ng mga sumusubaybay. Yun, lahat sumusubaybay sa ating mga programa dito sa 1116 DXAS. Thank you very much. Na mga barkada di aton, mga ciudadanos de Zamboanga, buenas tardes, conoceres todo. Sa mga igsuon, amigo amiga pod nato sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte, mayong hapon sa inyong tanan. Iban ha mga tay magod nato doon Basilan Holo, iban tawi-tawi. Bariin na kita yan, magsukol kanyo. Yan kamo nagdudungog ha. Ahensya de konsensya. Again, okay? If you are interested in what we're talking about or if you have something to share, you have something to ask, meron po kayong ifa-follow up o kung ano man, pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan, mga question at kung ano-ano pa. Directly po, diretso sa ating official text line sa 0916-296-6625. Okay naman sa 0998-844-1410. Okay, direct po, text na lang. Pero, syempre, kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook at gusto nyo pong mag-greet para makita ng publiko ang inyong mga mensahe, dyan po sa live chat natin. You are very much welcome. Pero, iwasan po natin na magpadala o mag-post ng mga personal information gaya ng inyong mga SS number, mga contact details, kahit yung tirahan ninyo, di ba? O kahit yung status ng inyong pagbabakasyon, di ba? Iwasan nyo yan kasi yan ay magbibigay po ng ideya, no? Mga masamang ideya para sa mga scammer, okay, may mga loko-loko, di ba? Como si Kuya Pong sa Ablalekel, next week, bakasyon kami pamilya na Boracay. Yehe! Syempre, ikaw, positive. Naakil mga ladron. Di ba? Ganon yan. Ganyan sila kagaling. Kaya nga, every time we have a program, when we talk about the benefits of the SSS, pati yung mga benepisyo na makukuha nyo online, okay, hindi lang fina-file, no, over the counter, sinasabi namin, ingat, dahil scammer tali lang. Diba? Nandiyan dyan. Every time may program tayo, pinapa-squeeze in ko, pinapa-flash ko yung pag-iingat na yan, no? Mga babala po para sa inyo. Okay? So sa madaling salita, what we're doing here is talk about the benefits and the privileges, the programs, yung mga updates, mga kaganapan tungkol sa ating minamahal na institusyon, no? The Philippine Social Security System. And usually on the first half of our program, we talk about the activities we conducted, no, locally. Ibig sabihin sa Western Mindanao Division, yan po yung aming jurisdiction, we share with you activities conducted by SSS Zamboanga Branch. Considering also yung mga service office natin dyan po sa Sambo Ecozone, dyan din po sa SSS Holo Service Office at saka sa SSS Tawi-Tawi Service Office. And then we move further upward, no? Na Zamboanga Sibugay, SSS Ipil po ang may hawak niyan. Ang under naman po sa SSS Pagadian Branch po ang probinsya ng Zamboanga del Sur at under naman po sa SSS Dipolog Branch yung Zamboanga del Norte. Kaulbi naman nyo. Pagkakatawin tayo. Izquierda, derecha lang, arriba, abajo lang siya. Dapat hindi ko nakakalimutan, no? And of course, yung I'm not sure no kung nabanggit ko, pati SSS Basilan Branch Office. Ngayon hiwalay niya siya. Hindi na po siya service office. So, yung mga activities ng mga opisina po na ito, at those under their jurisdiction are what we share with you, no, during the first half of our program. And pag may mga extra pa bago pa tayo mag-break, no? Ini-squeeze in din natin yung mga activities conducted by main office or yung mga announcement na pwede nating ibigay sa inyo na mga updates, no, mga bagong programa, mga anunsyo. And sometimes also the share with you, no, the photo and press releases provided to us by the Media Affairs Department. But in any case, if you are busy, no, plano nyo na lang kaming panoorin later on dahil naka-record naman yan. At gusto nyo pong
mamonitor na lang on the later part of the day or kinabukasan, iniimbitahan namin po kayo, una sa lahat, na i-follow, i-like, support, no, ang ating official Facebook page, no, 1116 DXAS Your Community Radio. Okay, ang dami nating mga programa dyan. Okay, everything beneficial, everything useful, everything for the growth spiritually, no, also mentally, no, ng ating mga viewers and listeners. And we are also inviting you to support SSS official social media accounts ng Philippine Social Security System. Mahahanap nyo pag doon po sa mga social media platform na meron po kayo, type nyo lang at my SSSPH. Ang lalabas na resulta dyan, yan po yung official na social media account ng SSS for that particular platform, no? But, again, yung sinasabi ko naman, yung pinag-uusapan natin locally naman, ay matatagpuan sa SSS Information and Announcement. Medyo presko pa yan, no? Bago pa yung ating page na yan. Tumagal naman ng konti, but unlike the original, no, na na-maintain natin, yung SSS Mindanao West Division, ito po ay bago lang at humihingi ng suporta, ng mga likes, no, ng pagpo-forward ng mga activities natin. Okay? So, sa madaling salita, yung mga sabihin natin wala na siguro sa kanilang schedule to listen to us, to watch us live, pero gusto ng later part, good, okay naman yan. Ngayon, may mga iba naman gustong, ano ba nangyayari ngayon dyan sa Zamboanga, sa Pagadian, sa Dipolog? You can check the Facebook account po natin, no? May mga ilan po tayong fina-flash, may ina-announce tayo ng mga activities to be conducted, no? So, dyan po, no, hihingi tayo ng support po sa inyo. Okay? So, sisimulan po natin ang ating usap-usapan ng SSS, particularly the activity or the program, no, na talagang viral, no? Kaliwat kanan, no? Ang daming nakinabang, ang daming namang hindi na qualify, ang daming galit sa SSS kahit hindi naman programa namin. Paano natin sabihin 'yan? We're here to clarify a few things, to inform you of some other details regarding those, no? Okay? May sisilipin lang tayo. Okay. Okay, sisilip lang tayo. So, sisimulan natin doon sa mga sa report or sa story na ginawa ng Philippine Information Agency. Okay? Ito yung tahanan na ni Ma'am Clenky ngayon. Tabisita pa man siguro si Ma'am Clenky Aquino. Tabisita pa ba? Kung hindi, manawagan tayo, Ma'am Clen. Ayan. Dapat tama lang 'yon, no? Tayo kasi nasa dugo na natin 'yan, no? You look back, no? You thank the people, you think where you came from, no? Yung pagpapasalam. Yung salitang utang na loob, in a way talagang overuse, misuse siya, no? But for us na talagang alam naman natin na saan yung puso natin, 'di ba? Parang ganyan, no? El otro gani, kwanto anyo hindi katabiran na eskwela, lalo na yung kaming kay Rabyaw na eskwela, di ba? Ang iba naman halos yearly nandiyan diyan kasi masaya siya. Yung mga ganon, no? So, debe sabi gali kwando libira ki para pidi kita kwan, no? Para naman syempre, no? Pa-burger naman. Okay. Promoted ata si Ma'am Clenky, parang balita ko ay talagang ready na, no? Hindi na natin pag-usapan yung iba pang dapat niya ipaghanda kasi alam naman natin sa puso niya, no, yung desires of her heart, no, binibigayan dahan-dahan according to God's plan and purpose, di ba? Katulad niyan, di ba? Nasa gobyerno na kami. Di ba? Yun na sa puso. Pinagdadasal natin yan. Anyway, ito nga, ang kasama niya, saan tayo napunta? Yung Uplift program, we were visited by one of our friends from the PIA, no, si Sir Harvey Bangayan, and he invited, hindi siya pala pumunta siya for courtesy visit, but he invited also our branch head, Sir Edwin Remoto, and the team head, department, yung section head, section head,
ng Accounts Management Section Pagadian. Okay? Akaling galiyo dali Kuya Fons, si check yagat to na link gat anda ka to na na PIA, chene pakal mga letrato di ila yan interview, no? So, yun din ang kagandahan kapag kayo magfa-Facebook, may mga links yan, i-click-click nyo na lang. So, makikita nyo yung mga activities, no? So, pinapasalamatan natin dito si Sir Harvey. Babasahin natin to. Kaya nga, magaling talaga si Kuya Pon. So, inuna na niya yung art card kasi gagamitin ko rin sa lamin mata ko. Ayan, klaro lang ko. Okay. Sabi po sa story ng PIA, qualified low-income members of the Social Security System or SSS, okay, are now receiving monthly financial assistance under the government's Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport or UPLIFT program, which aims to help Filipino families cope with rising living costs. SSS Pagadian Branch Head Edwin Eremoto said the program provides financial assistance to active SSS members identified as government target beneficiaries. SSS Pagadian Branch representatives share recent updates on the UPLIFT program. Sabi pa ni Sir Edwin, ang out of the 1.5 million low-income members sa SSS, in Cebuano, in Bisaya, makadawat sila og 2,000 pesos per month starting July 2026 up to December 2026. So, nagpasabot nga 12,000 ilahang madawat. So, mathematically speaking, tama naman yun, no? 2,000 times 6 months, matanggap nila. Remoto said that beneficiaries were selected from among active SSS members included in the 2024 Community-Based Monitoring System or yung CBMS na meron pong monthly salary credit of 20,000 or below. The assistance is directly credited to their enrolled SSS disbursement account. Ayan, ang dami pong hindi nakapasa dahil walang disbursement account. He clarified that only one qualified member, pati ako clarify natin lahat to kasi ang iba sabi, sir, mababa naman ang kuwang ko, ba't hindi ako nakasama? Per household, malamang mayroon sa isa sa inyong household na katanggap na. One qualified member per household may receive the assistance since the program is intended to support the entire family. He also noted that only active members are covered by the program. Meanwhile, pasok si Ma'am Remy dito. SSS Corporate Executive Officer Remy Enkisio reminded members to distinguish between the approval of their disbursement account and the approval of their benefit application. Sabi niya dito, pag makareceive ta og acknowledgement from SSS, kana nagpahibalo pa lang nga na-approve ang ato ang disbursement account. After ana, iba yun, ibang proseso yun. Iba yung na-approve lang. After ana, ay pa nato i-apply ang benepisyo nga atong gusto i-avail from SSS. So, meron kasi nangyayari, akala nila yung pagfa-file nila ng disbursement account, yun na yung pagfa-file ng benefit, no? So, kaklaruhin natin, ibang transaction yun. Yung pag-enroll ng disbursement account is just preparing you for your availment of that benefit. Okay? She also encouraged members to regularly update their records and maintain active contribution to ensure uninterrupted access to SSS benefits and future government assistance program. The UPLIFT program is part of the government's social protection initiatives, providing financial relief to qualified low-income households while helping them manage the effects of current economic challenges. Okay? So, yan. At na-discuss naman natin yan. Pero inuulit lang natin kasi gusto din natin magamit yung mga content na binigay rin, no, na assistance sa SSS, support sa SSS tulad ng PIA, no? Okay? Greet natin si Hernani Alanano. Sir, watching from Santa Maria. Santa Maria ka. Ya, volve to. Okay. Yan, kasama natin sa basketball. Basketball. Yan yung wrong timing kung pumunta maglaro. Sa espera kami complete adjacente, abuya sa ika-11, ika-12 sa next game Gatliuga. Anyway, last week nabanggit din po natin ito pero dahil ongoing yung program natin nung kiosk natin po diyan sa SSS Zamboanga branch. Tayo po ay nagpapasalamat sa staff ng ating kasamahan or partner agency or partner bank na Asia United Bank, no? Dahil po ongoing yung ating kiosk dyan to accept, to assist
yung gustong may SSS card, magkaroon ng card na ganyan. Okay? Members of the Social Security System can now enjoy faster and more convenient issuance of the My SSS card through the Asia United Bank or AUB Instant My SSS card issuance kiosk. Now available at the SSS Zamboanga branch, City Mall Tetuan, Don Alfaro Street, Barangay Tetuan, Zamboanga City. The kiosk is currently being deployed on a promotional basis in selected SS branches in Mindanao. So saan-saan yan? Diyan po sa General Santos, sa Zamboanga, Tagum, Butuan, and diyan sa CDO Lapasan. No? As part of the SSS AUB partnership to enhance service delivery and improve the overall member experience through instant My SSS card issuance. SSS members who wish to avail themselves of the My S card are encouraged to visit SSS Zamboanga branch and take advantage of this convenient service while the promotional deployment is ongoing. Sinasabi ko po ito dahil sa ngayon, upon inquiry, upon confirmation, wala pang due or wala pang hanggana. I mean, open-ended pa, wala pang deadline, no? Yung or hanggang kailan lang yung pag set up ng booth nila dyan. So, punta na, no? Yung gusto magka-My SS card. Okay? Puntahan din natin last August 5, no? Na kung saan dinala ng SSS Zamboanga branch ang ating e-wheels program dyan po sa Department of Public Works and Highways, no? Regional Office, no? Regional Office 9 dyan po sa Barangay Tumaga, Zamboanga City, no? August 5. Parang katatapos lang atin ng aming race activity. Providing employees with convenient access to SSS services dyan po sa kanilang workplace, no? Kami mismo pumunta dyan. Kung makikita nyo, talagang full support at saka ang dami ng mga empleyado na masaya. In a way, sasabihin ko, masaya sila na matutuloy uli yung kanilang SSS. Kasi parang naudlot yan, no? May mga policies na or mga siguro mga gustong ayusin, no? Na hindi nagkasang-ayon sa mga previous na mga MOA. But sooner, tuloy-tuloy na rin, no? In addition to the on-site e-wheel services, SSS personnel conducted an information seminar on SSS programs and benefits, followed by an open forum where participants were able to raise questions and receive guidance on their SSS concerns. The activity forms part of the agency's continuing efforts to bring Social Security services closer to its members through workplace information and service delivery initiatives. Parang full force nga talaga dyan yung mga kasamahan natin sa SS Zamboanga branch, no? Yung accounts management section po natin. Okay? Then, puntahan po natin papuntang Ipil. Teka, DSWD. Palengke Caravan din muna ng Ipil. Pwede tumira, Kuya Pons, okay? Palengke Caravan kasi inayos-ayos ko rin ito, yung mga in sequence natin. Wherein maraming beses natin na-announce yung mga Palengke Caravan, mga e-wheels program, no? But kamakailan lang dinala po ng SSS Ipil branch yung kanilang SSS Palengke Caravan last August 6 diyan po sa Diplahan Public Market sa Zamboanga, Sibugay, bringing SSS e-wheels program closer to market vendors, workers, and other stakeholders. Through the activity, SS personnel provided on-site assistance and information on membership, contribution benefits, and other SSS programs and services. Kung makikita nyo, meron tayong tables and chair. Tapos, may nagtatanong sa ating mga tauhan. Umiikot-ikot din po tayo dyan, no? Para matulungan lahat, mabigyan ng additional information na meron tayong ongoing program. Okay? Last August 7, dinala naman ng SSS Zamboanga branch ang ating e-wheels program dyan po sa isang hospital. Okay? Last time, ganun din. Na-announce din natin, no? Dyan po sa Zamboanga, Zampen, no? Zamboanga Peninsula at saka sa pa yung isa?
Ito pala. Ito na yun. Ay, nako. Tambuyong yaman nyo. Okay? O, dinala natin ang ating serbisyo dyan po sa Zamboanga Regional Medical Center or formerly yung Mindanao Central Sanitarium, no? Sa barangay Paso Bolong, Zamboanga City, providing hospital employees and other stakeholders with convenient on-site assistance on SSS membership, contributions, benefits, My.SSS services, and other concerns. Okay? Kung ito yung typically dahil it's part of that program, yung sa hospital month, parang hospital month 'yon, no? Kaya pati mga ospital tinutulungan na rin natin, no, na mabigyan ng e-wheels program, no? Hindi lang yung mga tauhan doon, mga pasyente rin o mga watcher. Siguro pasyente hindi kami kaya akustaw ko sila, no? Akal mga watcher. Ang sina ka, no? Ayan. Kidding aside, huwag na masyadong seryoso, di ba? Pensa to akal watcher, no, the dextrose pa, liba kumigol yan, noy. Ang porque man follow up yung baka chain yung sickness benefit, no? Kaya importante may SS contribution po kayo. The activity was part of the branch continuing workplace-based service delivery to bring SS assistance closer to healthcare workers. Earlier in the same week, ito na yung sinasabi ko, the branch also deployed the e-wheels program at Zamboanga Peninsula Medical Center Incorporated, extending the initiative to another healthcare facility in the city. Okay. Ngayon, kamakailan lang, I think 2 days ago, kahapon lang. SSS Pagadian naman, naimbitahan po dyan sa Bayog para dalhin yung ating palengke caravan. Baka magkakaroon kayo ng confusion. Almost the same lang sila, no? But kung saan lang siya dinala, no? Okay? Pero ito yung Bisaya o yung Cebuano, ha? So, pasensyahan nyo na kung hindi ko siya masyadong mabasa o ma-express ng maayo, ha? Sabi po ito post din po ito nung Facebook account nung munisipyo ng Bayog, no? Sabi po dito, gipahigayon karong adlaw, Agosto 12, 2026, ang SSS Palengke Caravan sa Bayog Municipal Gymnasium. Diin gipaduol sa SSS Pagadian Branch Office ang ilang mga programa o serbisyo alang sa mga bayoganon. Mahimong makaabel sa mga serbisyo sama sa SSS number issuance, verification sa records o contribution na pay mga PRN generation, loan application assistance, My.SSS registration, employer registration, ug uban pang SSS inquiries ug serbisyo. Okay? Akal uno siguro Kuya Pons. Akal na bayog, chinikal na bayog. Gamitin kong glasses natin. Pasensya na sa mga nakikinig sa radyo, sabihin nyo, baka puputol-putol. Kasi nga, in Bisaya ito, tapos kailangan natin gumamit ng salamin. Giauhag ang tanang bayoganon, ali na kamo. Pahimusli kini nga higayon, aron makaabel sa mga serbisyo sa SSS dinhi mismo sa atuang lungsod. Ayan, okay? So, again, the location, the venue, was held at the Bayog Municipal Gymnasium yesterday, August 12, 2026 hanggang alas 3 po yan ng hapon. Okay? And finally, no, pasensya na ha, medyo tandipisil ka kita mang kwento-kwento. Dato na ng Bisaya kita, no. Basahin din natin itong clarification, okay? Clarification ng DSWD, no? Dahil siguro naramdaman nila pobre man el SSS, si SSS ta recibir regaño. Sabi pa ng DSWD, they stress uplift assistance funded by national government, not SSS members contribution. Kaklaruhin nila kasi ang dami.
Na ako'y contribution, human wala ako. Kukunin nyo sa contribution. Hindi po. Galing po yan sa national government. Sabi po dito, the DSWD or the Department of Social Welfare and Development reiterated last August 6 that the Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport or the UPLIP assistance being provided to poor, near poor, and low-income Filipinos, including qualified members of the Social Security System, is funded by the national government through the DSWD. The Uplift Assistance is one of the initiatives of the Marcos administration that provides financial aid to ease the economic burden of poor, non-poor, and low-income Filipinos due to the effects of the energy emergency brought by the geopolitical conflict in the Middle East. Sabi pa ni Assistant Secretary Irene Dumlao, last August 6, nais po naming linawin at bigyang diin na ang Uplift Assistance ay programa ng ating pamahalaan at ito ay funded under the DSWD's project. The financial assistance being released to qualified SSS beneficiaries does not come from their contributions. Hindi po ito kukunin o ibabawas sa mga hinuhulog ninyo. Assistant Secretary Dumlao, the DSWD spokesperson, explained that while the SSS help identify qualified beneficiaries and facilitate the disbursement of the financial assistance, the fund comes entirely from the DSWD and the national government. Sabi niya dito, dahil sila po ang may datos kung sino ang qualified na maging beneficiary. Ang SSS po ay ating implementing partner. Pero lahat po yung cash aid na binibigay sa benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps, Walang Gutom Program, yung galing sa talaan ng PSA or ng Philippine Statistics Authority, at itong sa SSS, lahat ay galing sa DSWD. DSWD issued the clarification following questions and misconceptions circulating on social media claiming that the monthly assistance is taken from SSS member contribution. Extend lang tayo ng konti. The DSWD spokesperson also clarified that not all members are covered by the program since beneficiaries were identified based on a specific criteria provided by SSS to ensure that assistance reaches those who need it most. The list of SS beneficiaries was based from the 2024 community-based monitoring system of the PSA. For SS beneficiaries, they must be employed SS members with a monthly salary credit of less than 20,000 pesos, have paid at least one SS contribution from 2025 to 2026, and have an enrolled disbursement account. Finally, sabi niya, nais din po naming ulitin na hindi lahat ng S members ay benepisyo ng Uplift Assistance. Maaari kayong makipag-ugnayan sa SSS upang malaman kung isa kayo sa mga qualified beneficiaries ng Uplift program. Okay? Sakto alas 2 del tarde, ora di aton. Okay? Magkakaroon lang muna tayo ng panandaliang break at magbabalik po ang Ahensya de Konsensya. Isang mahalagang paalala para sa mga household employer. Alinsunod sa Batas Kasambahay at Social Security Act of 2018, legal na obligasyon ng isang responsableng household employer na mag-register sa SSS, mag-report at mag-remit ng tamang kontribusyon ng kanilang kasambahay. Sa SSS, secured ang kanilang future. Bukod sa 7 regular Social Security benefits, may dagdag benepisyo pang matatanggap mula sa employees' compensation. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Iparehistro na ang inyong kasambahay. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media account. Serbisyo Publikong Aksyon. Ang landslide o pagguho ng lupa ay dulot ng malakas o tuloy-tuloy na pag-ulan o paglindol. Kadalasan itong nagaganap ng walang babala. Para manatiling ligtas, narito ang mga dapat tandaan. Iwasan ang mga lugar na tinukoy na mapanganib o landslide hazard area. Iwasan ding magtayo ng anumang istruktura sa mga lugar na ito. Alamin ang sistema ng paglikas sa komunidad para sa mga sitwasyon ng landslide. Maging alerto sa mga babala ng kalamidad sa inyong komunidad upang agad na makatugon dito. Maghanda ng emergency kit. Laman nito ang mga pagkaing di agad nasisira, first aid kit,
flashlight at ekstrang baterya, tubig at ilang mga damit. Sumunod sa utos o payo ng otoridad na lumikas sa inyong lugar kung ito ay isang landslide hazard. Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Halos 200,000 na ang nadengge, mahigit 1,000 na ang patay. Sa iyo ba nagsimula ito? Huwag maging biktima, maging bahagi ng pagbabago. Siguraduhin walang nakaimbak na tubig na maaaring itlugan ng mga lamok, mga kabarangay, kasama ang simbahan, paaralan at buong pamayanan. Pagtulungan nating puksain ang dengue sa sama-samang pagkilos. Dengue Matetepok. Kilos na, mag-4S kontra dengue. Magandang balita para sa mga retirement pensioners. Maaari nang mag-apply ng SSS Pension Loan anytime, anywhere dahil online na. Up to 200,000 pesos ang pwedeng mahiram na siguradong safe, legit at no hidden charges. Covered din ito ng Credit Life Insurance, so no need to worry dahil sigurado ang benepisyo para sa mga maiiwan. Kaya't kapag may short-term financial needs, mag-apply na ng SSS Pension Loan. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media accounts. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya. Yo siyempre do servidor, do sa barkada na Prabanal di Secan. Siyempre, kayo po ay narito para makatanggap, makarinig at maging updated sa mga SSS information, di ba? Tayo po ay nagpapasalamat dahil kayo po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Pero trivia lang kung hindi nyo pa alam, no? Ito pong ating minamahal na stasyon, no? Parte po ito ng 1116. Ay, parte po ng FEBC. Nagkamali na lang tuloy ako ng pagbigay ng trivia, no? Isa sa mga himpilan po ng Far East Broadcasting Company at kasapi po sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Ayan, FEBC po, okay? Isa big umbrella na kung saan nandiyan po under po yung ating 1116 DXAS. Okay? And for those of you who are tuning in just right now, pinag-usapan lang natin earlier yung mga activities ng SSS under Mindanao West Division.
But for those of you na nakinig po sa atin nung nakaraang linggo, alam ko, matatandaan nyo pa rin na pinag-usapan natin yung bagong programa ng SSS, yung SSS Micro Loan Light, di ba? Yung Loan Light ng SSS, Micro Loan Program or yung SSS Loan Light. And we are also glad to inform you that simula August 10, no? Nagkaroon na po talaga ng official implementation of this program na kung saan yung pinakauna na participating financial institution, yung pinaka-partner natin dito, ay ito pong Union Digital Bank, no? Na mobile banking, na may mobile banking application na pwede nyo gamitin, no? Just to clarify things, nagkaroon po din kami ng meeting, no, ng mga kasamahan natin ng mga regional communications officer. Baka may magkakaroon ng confusion na ito pong Union Digital Bank or UD ay hindi po siya Union Bank per se, but it's the same umbrella, no? Parang ganun 'yan. Okay? So hindi lang masyado tayo familiar with kung ano yung mga nila, but it's the same umbrella. Now, dahil po napag-usapan na natin partially yung mga kailangan nyong malaman tungkol dito sa programang ito, we will have a little na lang na maiksi lang. Pagkakaroon pa rin tayo ng part 3 nito kung kailangan, no? Kasi this coming Monday, I believe, magkakaroon ng press conference dyan po sa main office with regards to this. Inline po ito sa parating natin na SS anniversary celebration. That's why, no? And maybe from that, magkakaroon naman din tayo ng mga updates or another announcement para mas maging maayos ang pagkaintindi po ninyo dito sa microloan program ng SSS. Okay? But for those of you, again, mga first time nag-tune in sa atin at malaman na itong pinag-uusapan natin, como SS, si Nani, no? Kereseman Loan. Uy, kasi aura. Gaya din last week. Nakita ko na sa group chat, marami rin palang gusto mag-loan dito po sa ating minamahal na stasyon. Siyempre, kidding aside, pag kailangan mag-loan, di ba? Yun yung sinasabi pag may nagtatanong sa akin. Pag gusto mong mag-loan, wag na. Pag kailangan, yes. Okay? So, uulitin lang natin yung eligibility. Masyadong mahalaga na maintindihan natin at hindi tayo magkamali. Okay? Under this particular program, to qualify for the SS Microloan Program, the member must, so kailangan ang member ay at least 18 years old. At least 18 years, hindi pwedeng bababa, no? Kasi may batas tayo na hindi pwede, yung mga minor, no? Hanggang 65 years old on that time na matatapos po yung loan term. Okay? Yung program. At least meron siyang 12 posted monthly contributions sa SSS. So napakagaan. Unlike sa regular salary loan that you need to have 36 monthly contributions, di ba? No past due short-term loans. Okay? Wala rin po siyang mga pending or settled na mga final benefit claims. Wala rin po siyang active na restructured loan, no? Actually, lahat itong binabasa natin, nagkalat na po ito, ha? Nagkalat na po ito sa social media. Yung circular na ginamit natin ay Circular 2026-005, no? Para for your own consumption, no? Pwede nyong ma-review rin po ito. Dapat din po ang member ay may account with the participating financial institution, no? That is enrolled in its online facility. So in this case, for example, yung Union Digital Bank, siya yung nauna. Dapat meron din po kayong account doon sa kanila. Okay? The member must have no active SSS microloan. So, dapat kung meron man, fully paid na hindi na siya active. Have fully paid their account with the participating financial institution representing the microloan that is refinanced and have not been disqualified due to fraud. Yang pagiging disqualified nyo sa fraud dahil niloloko nyo yung SSS, nahuli po kayo, ang daming sinayang nyo dyan, no? Hindi kayo makapag-utang, hindi kayo makapag-avail ng mga benefits, no? Matatag pa kayo, baka hindi kayo baka mahuli pa kayo, baka may kaso na kayo, di ba? So, iwasan natin na lokohin yung SSS, no? And the loanable amount ranges from 1,000 to 20,000. Hindi na natin isa-isahin dito. At least you'll have an understanding of what we're doing here, no? What we're offering here. The loan term shall be payable
within 15, 30, 60, or 90 calendar days. Maiksi lang, no? Sabi pa nga dun sa pinag-usapan naming meeting, para siyang quote and quote, we're not promoting this, para siyang 5-6. Okay yan, presta lang to na dito yung barkada, di ba? Kuya Pons, pwede presta 500. Kung duman to si paganap, niya, next week ya, di ba? O 7 days lang. Ito, ang masyadong maiksi lang, 15 days. O, na next sweldo ya, Kuya Pons, sinalansin. Talya to tan sweldo, talya lang na dito yung atras, tan withdraw to na dito ATM. O, di ba? Ansin na lang siya para siguro paga. So, maiksi lang siya. Unlike the regular salary loan, di ba? In 2 years na amortization period. Okay? The end of the loan term may be set to fall on either the 15th day or the end of the month. So, depende pa. Okay? Bibilisan lang natin kasi napag-usapan natin to last time. Tapos yung interest rate naman nito ay currently nasa 8% per annum or 0.67 per month, no? Yan ay kung malinis yung record niyo, automatic yan. Okay? 10% yan sa iba, no? Pero kung titingnan nyo, napakababa na po nito sa SSS. Ang paano naman yung schedule ng pagbabayad? Although nabanggit naman natin kanina, no, yung mga terms. But if ever lumayo-layo, lumaki-laki, tumaas-taas yung araw, the loan shall be due every 15th or end of the month, end of the loan term, or based on the schedule to be offered by the PFI, participating financial institution. Pwedeng daily, weekly, at the option of the member borrower, no? Kung ito ay yung due niya ay nasa holiday, Saturday or Sunday, pwede namang magbayad on the next working days. At hindi pa nga natatapos yung loan, nag-iisip ka na mag-loan uli o paano ang loan renewal. Ayan. Totoo yan, di ba? Nag-iisip tayo kung paano makapag-loan uli. Di mo ba binabayaran ang loan mo kay Kuya Pons? Maghihiram ka naman kay To Robin. Member borrower shall be allowed to reapply for a new microloan only after full payment. Okay? Clear. Para rin yan sa pension loan. Pension loan program natin, dapat fully paid bago po kayo mangutang uli. And binanggit din natin yung maximum fees ay nasa 200, okay? Per loan transaction, tapos may kadagdagang ilang fee lang, no? So very minimal. Very minimal po ito. Now, we'll talk about the program rules and requirements, no? Yung program nito ay ini-implement natin through partnership with PFI. Hindi po si SSS per se, Hindi po sa online facility ng SSS yan. Okay? Doon po sa partner natin na mga bangko. Sa ngayon, yun na nga, Union Digital Bank. At these are offered to members and shall guarantee that the identity of the member borrower ay ma-establish natin, no? Bago kayo makahiram. An online facility, so ito sa mga requirement. An online facility shall be set up by the PFI for loan application under the program where the member borrower banks, e-wallet and banks shall be enrolled. Yan yung importanteng malaman po lahat. Hindi lang namang S-member, kundi lahat po dahil ang iba gusto nila yung mano-mano, manual, over the counter, yung pagbayad, pag-file ng application. But yung hindi nila po nakikita na ang mundo natin ngayon ay very fast-paced. Halos lahat gusto instant na. Lahat ay gustong menos na yung hinahawakan o natatawag natin mga paperworks. Lahat gusto maging digital, no? Majority, no? But there are still few who still trust the traditional way, no? Pero we have to adapt, no? We have to adjust, no? Or else talagang we will be left behind. That's why it is important pag sinabi ng SSS, mag-enroll na po kayo ng disbursement account, mag-register na po kayo online, mag-apply na kayo sa COMELEC ng inyong mag-enroll na mag-register po kayo as voter sa COMELEC, mag-apply na ng mga PSA ng mga birth certificate, etc., etc. Sana maniwala po kayo, no? Because sooner or later, kung nagpa-register na kayo sa PhilSys as we have required you before, di sana madali na yung trabaho natin ngayon. Like for example, the annual confirmation of pensioner, online na siya, di ba? Yung pagkukuha ng ID, kahit gusto nyo pumunta ng SSS, kumuha ng MyS card, pag wala kayong record sa PSA, sayang, hindi nyo ma-avail, no? So we've been constant, we've been repeating or
keeping our members, our clients abreast, no, with all this information. Hindi po kami nagkulang nito kung tutuusin. Nasa social media, nasa radyo, nasa television, nasa newspaper, nasa lahat-lahat na. Nagkakandak pa kami ng mga information drive, nagkakaroon pa kami ng mga in-house seminar, lahat na nga binanggit na natin. So, minsan ako ay gusto kong sumagot pag online. Sino ba tang interview kumigo? Kabar sino tang comment alya about the uplift, for example, ablale. Radel, una po si Shabla kanamon, man-enroll di mo disbursement account. Gusto ko talagang mag-reply, no? Pero syempre, hinahin natin kasi stressful yun, no? Kaya man reply to kal todo siya Tomas? Hindi, kaya pwede. At least may mga iba doon, positive. Thank you, sir. Ya, pwede kami receive. Ang kaganda, no? Ba't yung iba kasi hindi maintindihan, no? Paano naman namin gagawin yun na i-informin ka? No? We will go to your house? Hindi naman pwede, no? Lahat na po kasi yan, nandiyan dyan. Nagkalat na yan, yung mga information namin, no? That you have to register online. You have to enroll your disbursement account, di ba? You have to correct your dates of birth kung may mali based sa PSA documents nyo. Di ba? Ang dami na namin inulit-ulit. Pero, syempre, no? We cannot blame them also because, syempre, kasamahan nila, may natanggap na uplift, kabar sila, nuay. Kasi walang disbursement account. So, kasalanan ni SSS daw dahil wala silang disbursement account. Something like that, no? So, ito ngayon, sinasabi lang din namin na kapag may sinabi naman ng SSS, you have to also, you can research of course, no, to ensure that's true kasi napakahalaga ngayon to check baka may mga fake news, no? Pero gaya ng nabanggit ko kanina, you only visit the official social media accounts or the website of the SSS, no? So, isa sa mga requirement from member borrowers upon online application ay magkakaroon po number 1 ng consent. Ito ay mahalaga dahil sa data privacy, no? Hindi lang diyan, meron pa to sa Truth on Lending Act, 'di ba? Ang daming mga batas, no? Na gusto rin ng bangko na participate ng institution ng PSA ng SSS na ma-ensure na hindi namin basta-basta binibigay yung datos nyo because you have to give us consent to share this information. Okay? Number 2, certification of understanding that upon successful verification of the SSS, yung contact information or yung mga mobile number, email addresses na mga registered with the PFIs shall be used for updating of their SSS records in accordance, no, with the existing policies. At saka yung mga bank at saka e-wallet account ng mga PFI shall be automatically enrolled as an SSS disbursement account, no? So, kailangan bigyan nyo kami ng consent. Kung hindi magpapatuloy, hindi magpo-push through yung inyong pag-a-apply o pag-a-avail ng loan light. Kasi may sharing ng data na dito, no, yung ating mga opisina, yung ating mga ahensya. For example, sa My SSS card, kung kumuha kayo sa RCBC, automatic pag binigyan nyo kami ng consent, yung savings account nyo sa RCBC, pwede na naming galawin yung iyong record sa SSS. Kasi kahit hindi ka pumunta sa amin, but just you gave us consent, i-reflect namin yon. Okay? Hindi na po kayo nag-apply na mag-update ako ng aking disbursement account. Hindi na, automatic na yun. Sinesave na natin. Ganon din sa mga iba dito. Kumukuha kayo ng account dun sa mga PFI natin kasi gusto nyo mga microloan, yung data nyo rin yan ay papasok sa amin. No? Ano pa? Disclosure of any other existing bank or e-wallet accounts with the PFI for the debiting of loan amortization across all accounts as warranted. Okay? Pang-apat, data on the member borrower. Mga datos, ibig sabihin dito, your first name, your last name, middle name or middle initial, no? If any, no? Mga birth date, SS numbers, no? Shall be verified against SSS records for exact match. Pero kino-consider natin dito, hindi masyado tayo strict sa middle name pati middle initial, no? Pag tumugma na yung first name, last name, date of birth, at saka yung SS number, usually lumulusot na yan, okay? Part na yan ng screening process na ginagawa bago makapag-avail, no? Once verified, their contact information and bank e-wallets account details, no, nito may be used to update the SS records, no? Eligibility of the verified member borrower and the maximum loan amount and term shall be determined in accordance with the applicable provisions.
nitong ating nasa circular po. Okay? And finally, additional information on the main account of the member borrower, particularly the date of account opening and whether it is a payroll account or not. So, ang punto natin dito ay ito ay mga requirement, no, na sisilipin, dapat dumaan sa screening process, no, upon online application po nila, no. And you have to understand that there is also a disclosure of essential information. By definition, no, yung pag sinabi natin essential information, this shall include but not limited to the principal loan amount. Kasi pinag-usapan natin yung utang mo, di ba? Yan yung mga details, no? Principal loan amount, yung itemized deduction, amortization, repayment schedules, etc., etc., no? Now, this information shall be disclosed in a manner compliant with the requirements of Republic Act number 3765 or the Truth in Lending Act. Yan yung nabanggit ko kanina, di ba? And it's IRR, no? Implementing Rules and Regulation. The confirmed disclosure statement as obtained explicitly from the member borrower shall be captured electronically and stored securely. Okay? Bibilisan lang natin ng konti kasi kapag kulang, edi part 3, ituloy natin. Kaya nga sabi ko, haba nito, no? Abot 10 pahina itong circular natin at parang pinaghahandaan na natin yung parating na official press release, press conference na gagawin ng SSS, no, next week. So that marami talaga ang makaintindi at maka-avail ng ating bagong programang ito. Okay? Now, when we talk about the loan approval, the PFI shall approve the loan application once the eligible member borrower confirms the following data online as displayed on screen and or sent through email. So, may mga datos na ipa-flash dyan, like the loan computation, kung agree ka ba dyan, tama ba yan, no? Yung disclosure ng statement mo, yung banggit natin kanina, terms and condition, etc., etc. So, para din nga pa mag-apply ka sa SSS bago ng mga salary loan or mga retirement, di ba? Do you wish to proceed? Pipa-flash namin dyan kung sang-ayon ka ba? Yan na ba yung gusto mong malong? Gusto mo mag-avail ng 18 months? Yan na, sigurado ka ba? Yan na ganun yan. Parang kino-confirm sa'yo, no? Pinapakita natin, no? And with regards na approve na yan, kung paano naman natin i-deposit o i-disburse, no, ng mga loan proceeds, ganito. Upon loan approval, the net loan proceeds shall be credited to the member borrower's bank or e-wallet account with the PFI in real time. Ara mismo, un segundo pa lang tayo, pichitalya sa dayon in real time. But of course, syempre, consider natin yung internet connection natin, ha. Baka, ang timing yung click to, kung may blackout. Ha? Okay, quartile internet. Naikal pursigi. Okay? So, importante dito intindihan na real time, no? With the details of the approved loan to be provided to the SSS also in real time to include but shall be not limited to loan reference number, member borrower's number, etc., etc. So, sinasabi dito, dahil nga ginamit yung facility, no, ng mga partners sa financial institution, yan approve, yan apply to, yan approve, yan disburse, no? Man reflect kasi na SS namin. Kaya taabuya alya kay chinito microloan, na una partner del SSS, na un bangko ba or whatever financial institution na meron dyan. Okay? And mahaba-haba pa pala, no? Pwede rin natin pag-usapan in summary, no, yung paano maka-kolekta ng pagbabayad, no? The collection of loan amortization based on the repayment schedule shall be implemented as follows. Una sa lahat, and mahaba-haba pa ito, which we can discuss next week again, God willing, na kung sa ba next week, holiday na Biyernes ba, no? Correct ba? Na Biyernes, hindi kita tupan na holiday, so pwede kita mang kwento-kwento ko neste. Okay? So, the principal loan amount may be paid through any of the following modes as determined by the PFI. Auto debit arrangement. Si Cheneto Savings Account, pwede tuman apply ko na kel kabar LDTU pondo alya hinay-hinay amo tutol tamenggo alya para usap paga, no? Pwede namang over the counter doon po sa example kung bangko, no? Doon mismo sa bangko or sa PFI kung ano 'yan, no? Kung may over the counter sila office, no? Kung wala,
online bills payment or bank e-wallet transfer. Yan ay digital din, di ba? Which is in line. Kung sakaling digital bank yan, edi most likely digital yung pagbabayad mo, no? At saka nakalink na rin yan, no, through other e-wallets. So very very efficient kumbaga, no, and other payment channels, no. As maybe applied sooner or later pag marami nang nakipartner sa SSS. Now, ang iba pa sa mga susunod na collection ay mga iba-iba na, mga cases na, example, kulang yung pondo mo, nag-advance ka na, no? Paano yung billing, di ba? DTU debe 500, kabayan pagka 1,000, no? Paano iti-treat yan? No, yung mga ganyan. Pero these are things that we can still further discuss, no, next week. Okay? God willing, we'll have another opportune time para makapagprograma dito sa 1116 DXAS dahil syempre gusto nating matapos na ito. Inline nga, di ba? Inline dun sa magiging although nag-implement na tayo pero hindi pa lahat, no? Hindi pa lahat ay medyo nakaintindi unlike yung mga ibang benefits ng SSS or mga loan privileges po natin. Okay? At dyan po nagtatapos yung programa natin, no? But of course, yung topic natin ay may pang part 3. Okay? Ang napag-usapan natin part 1 last week, part 2 ngayon. Nahalo-halo natin, magkakaroon tayo ng refresher uli next week para tayo, both of us, no, ay magkakaroon ng better. Kasi ako dapat masyadong well-versed ako dito, no? Dapat, no? It's a requirement. I have to understand it. But because this is also a new program, sabay tayong matuto. And because of that, papasalamatan natin lahat ng bumuo ng 1116 DXAS, si Kuya Fon, si Kuya Meng, na kanina nandito, sila Ma'am Dang, si Ma'am Sara, lahat po, si Kuya Robin, and of course si Pastor Eman. Ako, nakalimutan kong dadalhin yung E4. Okay, may E4 akong dapat dadalhin. Bukas na lang siguro pag maidaan natin dito. Okay? And of course, pinapasalamatan din natin ang mga kasamahan natin sa SSS, lalong-lalo na sa aking mabutihing branch head ng Zamboanga Branch, Attorney Jacinto Felizarta, ang supportive Mindanao West Division Acting Head natin, Ma'am Irene Laksamana, at saka yung napakagaling po natin na Mindanao Operations Group Head na si Dr. Lailani Dijan. Maraming salamat po sa tiwala, no, na binigay niyo po sa akin para gamitin tong mikropono, ibigay yung mga impormasyon sa ating mga miyembro. Magkarinigan muli tayo sa Ahensya de Consensya. Okay, next pala is Doctors Online, no? Nag-extend na tayo ng konti pero kayang-kaya ni Kuya Pons. Okay? So, wag niyo kalimutan, no? Every 1:30 to 2:30 in the afternoon, it's Ahensya de Consensya. Ang programang makakasama nyo na nagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Ako po si Barkadang Naprabanal, nagpapaalam, nagsasabi, nagpapaalala, wag niyong kalimutan, laging tandaan, basta Huwebes, SSS. Bye-bye and God bless. Peace. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Consensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.